brief and concise. Mr. Chair, kanina po, habang nakikinig at pinapanood ko po si Honorable Secretary Bautista, doon po sa response sa interpellation, Honorable Congressman Dan Fernandez, kitang-kita ko po at ramdam na ramdam ko, highly confidential. And I agree with his wisdom. But, ang nakikita ko po kasi dito, kahit ako ang Pangulo, mag-agree ako sa update niya. And considering yung mga previous hearings natin, Mr. Chair, nakikita ko po, hindi nakakarating kay Honorable Secretary Bautista yung mga problema dito sa ginagawang implementasyon. Sabi nga po niya, hindi natin agad magagawa yung PUBMP kung hihintayin yung local transport plan ng mga LGUs. Yes, totoo po yun. Pero kung malalaman po ninyo ang katotohanan nangyayari sa field, sinasagasa na ng iba nating mga kasama yung karapatan na dapat sana ay nasa mga drivers at operators. Mahabang diskusyon po ito. But, Mr. Secretary, kailangan po ninyong malaman to. And wala akong sapat na oras to discuss this matter. Secondly, sabi po ninyo hindi ipipace out. Yes, ang ganda. Kung ako po ang Pangulo, okay, very good. Pero kung titingnan po natin sa grounds, halos sipain na itong mga drivers, operators para maipilit yung imported modernized vehicles. So, hindi po tumutugma yung sinasabi mo sa Pangulo, with all due respect, kung ano po yung nangyayari sa ground. Sabi po ninyo, kung roadworthy, papayagan. Yes, kung ako rin ang Pangulo, maganda yan. Pero ano po ang nangyayari sa ground? Hindi po nangyayari yan, Mr. Secretary, Mr. Chair, with all due respect. And marami pong problema na talagang hindi nakakarating sa inyo, Mr. Secretary. Katulad po nitong consolidation. Mayroon pong nagsalita dyan, may mga fake consolidations na consolidate. Pero hawak po nila yung original copy ng kanilang prangkisa. And katulad po nung sa Bacolod, ang number of public utility jeeps po diyan, traditional, more than 500 units. Pero accordingly, doon sa ruta na yun po, ang nagpa-consolidate 70 lang. And ang program po ng LTFRB, meron sila doon 130 units na ini-implement. So, what will happen doon sa marami na mababaliwala natin? In other words, dahil maikli lang ibinigay na oras sa akin, with all due respect, Honorable Secretary Bautista, ako po ay naniniwala na walang sino man dito na against sa Public Utility Modernization Program. The problem is, ang ganda po ng pag-uusap ninyo ng ating Pangulo, pero hindi po nakakarating sa inyo at sa ating Pangulo yung napakaraming problema na kung saan umiiyak na ang marami nating mga kababayan. And Mr. Chair, tapusin ko lang po ang aking message kay Secretary. Ako po, matagal na sa public service. 100% kumpiyansa ako, Mr. Secretary Bautista, Honorable Secretary Bautista. Pag ito po hindi na-address properly, wala na tayo sa position, yung problema dito isisisi sa Marcos administration. At ako po ay sumusuporta na sana wag namang mangyari ito. Maraming salamat po, Mr. Chair. Thank you. Do you want to say anything, Mr. Secretary? Naintindihan po namin yung mga problema na yan. Ano? In fact, ang LTFRB, ang land sector ng Department of Transportation, no, ay nagre-report po sa akin on a regular basis. No? And although tama kayo na hindi siguro lahat nare-report. No? Pero we will see to it that we will have more better reports. So, I will ask for better reports from the agencies. No? Mr. Chair, if I may mag-response na po. Mr. Chair, Honorable Secretary Bautista, on behalf of our kababayan, drivers, operators, pasahero, with respect to our Honorable Chair, Congressman Acop, baka maaari po, alam ko busy po kayo, maka-attend po kayo every hearing para madinig po ninyo yung mga hinaing ng ating mga kababayan. Dahil one thing for sure, hindi po nila ipaparating, yung mga LTFRB, with all due respect, LTFRB personnel, hindi po nila ipaparating lahat sa inyo yan. Kaya po, kumpiyansa ako, hindi po nakakarating sa iyo yung mga problema na dapat makarating sa iyo at sa ating Pangulo. Maraming salamat, Mr. Chair. Thank you. Honorable Kimbo, you have the floor. Yes, salamat, Mr. Chair. Mr. Chair, I completely understand why there is a need to consolidate operations. Walang issue po. Ang hindi ko lang po maintindihan is why there is an obsession with the consolidation of franchises. Yun lang po.
Bakit po sa TODA? Alam ko na ang TODA is wala po sa jurisdiction ninyo. Ang TODA po, consolidated ang operations. Isa lang po ang rota na tinatakbo ng lahat ng tricycle. Sila po ay nagkakasundo. Pero po, isa-isa po ang prangkisa ng bawat tricycle. Tama po ba? In which case, kung makasagasa ang isang tricycle dahil laseng ang driver, nakasagasa ng bata, immediately, pwedeng bawiin ang prangkisa ng driver. Tama po ba? In this situation, na-consolidated ang franchises ng mga jeep. Nakasagasa ang jeep ng bata. Sino po ang mananagot? Ang kooperatiba. Tama po? Magkakaaway-away. Magkakaroon pa ng proceedings kung ano-ano pa. Hindi immediate ang pagbawi. Hindi po ba magulo? At sa tingin ko, kung safety ang issue, mas maganda po kung individual ang prangkisa. Kaya para sa akin, ang ganda ng sistema ng TODA. Gustong-gusto ko po ang sistema ng TODA. Consolidated ang operations, individual ang prangkisa. Kaya para sa akin, Mr. Chair, Mr. Secretary, simple lang po. Agree po tayo, consolidated ang operations. Pero para sa akin, individual dapat ang prangkisa. So yun po, I think tama po kami, pareho po kaming pagkakaintindi or pareho yata ang punto de vista namin ni Kong Karaps. Magkaiba lang ang pagkakasabi namin. Pero ang sa akin, dapat pareho ang pagtingin doon sa TODA at saka sa jeeps. Ang tingin ko lang kung bakit na-obsess sa pag-consolidate dito sa jeeps is because sa financing. So siguro, kaya sinasabi ninyo, dapat isa lang ang prangkisa para sa kooperatiba because that will facilitate the taking out of loans because that will reduce the risk aversion of the banks in lending out loans. Tingin ko ganon. Pero that's a separate matter. That's a separate matter. And you said as long as all of these vehicles meet the standards, okay lang kahit na traditional jeepney pa yan. So yun po. Para sa akin, allow individual franchises. So yun po. And familiar po kayo sa Public Service Act as amended, hindi po ba, Mr. Secretary? It is very clear, the power to grant franchises rests with Congress, not government, Mr. Secretary. It rests with Congress. It is simply delegated to you, Mr. Secretary. And there is a provision in the Public Service Act as amended, and I will read it to you. No franchise shall be granted except under the condition that it shall be subject to amendment, alteration, or repeal by Congress when the public interest so requires. In other words, even when we delegate it to you, sir, kung sa tingin po ng Kongreso na kailangan po namin makialam for the sake of public interest, pwede po namin gawin po yun. So, hindi po tayo matatapos. So, sana po, you keep an open mind. Marami pong deep ang implications kapag pinipilit po natin na consolidated ang franchises. And ang number one po dyan is safety. So yun po, Mr. Chair. Thank you. Any? Thank you, Congressman Kimbo. No? Yung open mind po, we'll discuss this with LTFRB. No? Pag-usapan lang namin if we can allow the members to keep their franchise. So pag-usapan po namin and then we will report to you. No? Mr. Secretary, in addition to the observation of the Honorable Kimbo, hindi po ba yung mga buses na nagpa-apply ng bus lane, hindi naman sila consolidated, di ba? It's their operation that is consolidated. Tama po yun. No? Yes. There are, sa busway po, there are two consortium that are... Yes, consortiums. Consortium po sila. They're not consortium. consolidated. Mhm. Di po ba? But it's their operations that's being controlled. Yes, tama po. Yes. Tama po. Mhm. Iisa lang yung bus lane. We designated that, right? Yes. Mhm. To get to my point, na nauuna dapat ang route rationalization para malaman natin kung ilan sasakyan ang pwedeng tumakbo ron at kumita. Since the first hearing, sinasabi ko na yun eh. And I even have recommended to Yusek Yebra na you study yung sinasabi ni Honorable Kimbo na you prioritize route rationalization and operational consolidation.
Sinabi ko na nung pampayan eh. Pero as I see it, you just took it for granted. Ganon yung akin. And Mr. Chair, 10 seconds lang po. I'm not sure, Mr. Secretary, if you know the numbers, the projected numbers of modern jeeps. And baka pwedeng i-share ni Yusek Lonto kasi na-shock po ako. Pwede niyo pong i-share yung projected number, the current number of e-jeeps today and 5 years down the road. Or 8 years down the road. Baka ma-shock din po kayo sa dami ng iniisip na bilang 8 years down the road. My point being, alam niyo po ba na ganun kadami ang iniisip na modern jeeps in the future when in fact, aren't we modernizing our rail system? Kaya ang dami po natin ina-appropriate na pondo para sa modern rail. Ano po yun? Anong iniisip po natin? Hindi po dapat intermodal ang transportation? Hindi po ba mahabang rail system yan at meron niyang stops? So, ano pong balak? So, habang tayo nag-i-invest ng pagkalakalaking pondo sa isang modern railway system throughout the country, meanwhile, bili tayo ng bili ng modern jeeps. So, hindi po maliwanag, hindi clear kung ano ang bilang at dapat malaman natin kung how all of these numbers are related. Kaya nga po dun sa ating PUB modernization program, no, we will not require acquisition of modern vehicles, no, until after we complete the LPTRP, no. Yes, but Mr. Chair, that's in the Excel file that was shown to us in the last hearing. So yun po yung sinasabi po ni Mr. Chair na sana po ayusin po natin itong mga plano na pinipresenta po nyo dito sa amin. Hindi po tayo dito naglolokohan, hindi po ito larong buko. Seryosong bagay po ito. Sana po pag maharap po kayo dito ay seryoso po nating talakayan. Salamat, Mr. Chair. Umani naman ito ng iba't ibang reaksyon mula sa ating mga netizens. Ayon kay Usher Wilma, dagdag gastos po sa pagsali sa co-op, samantalang may asosasyon naman. Parusa ang hatid sa operator at driver at sa mga commuter. Pahayag naman ni Iowa Faegre, ano ba talaga Bautista, phase out jeepney to modern or no phase out to consolidate? Extend kayo ng extend, wala naman nangyayari. At ito naman ng saloobin mula sa ating kababayan na si Joseph Vladimir, maganda ang idea na mag-consolidate, bakit ayaw? Just need to improve ang mga policies and effective implementation ng consolidation. Mga kababayan, feel free to comment below para maglabas ng saloobin sa balitang ito.